no? May tamang panahon naman po sa kanila, mga kababayan. At ang nakikita ko, na sa tamang panahon, eh, napakabilis ho niyan. Ano? Dumako ho tayo dito, no? Doon sa isang sinasabi na mukhang ano, eh, mukhang sabit din po. Ang dami na, no? Susunod po nating topic, eh, Pangulong Duterte, protector nga ba ni KOJC leader? Oh, Apollo Kibuloy. Ito po. Tara, wait lang, UNTV. O yan, siyempre makikita ninyo itong balita na ito, no? Liitan natin. Ayan. Mga bossing, ipe-play ko na po itong balita, no? Na tinatanong ha, kung si dating Pangulong Duterte ba ay protector ni Apollo Kibuloy, na kung mayroon ba siyang share. Ayan, may share, no? Doon sa tawag dito? Pagtatago ni Kibuloy. Ha? Okay. Ready? Go! Rosalie, naniniwala ba ang mga kongresistang posibleng protektado ng mga Duterte si Kibuloy? Stop ko muna dyan. Kasi ang tinanong po, naniniwala ba ang mga kongresista na protektado ng mga Duterte si Kibuloy? O hindi lang pala si dating Pangulong Duterte. Ngayon, ang tanong naman natin, kayo ba dyan sa comment section, naniniwala ba kayo na ang mga Duterte ay protektor o pinoprotektahan si Kibuloy? I-comment nyo dyan, no? I-comment nyo dyan, babasa ako ng 5. Tingin ko madami dyan sasabihin. Eh, yan naman talaga. Sabi ni Mando, solid na protector yan. Halata naman pati mga anak niyan at may kinalaman, sure yan. Na-corner na kasi, kaya nagugutom na, kaya lumabas na ng lungga. Naku, puro oo. Si Mac Journal, nandiyan na din, pang 571 yung kanyang like, nako. Solid, solid. Nako, kayo do. Sige nga, tuloy natin. Ano kaya yung sabi ng mga kongresista natin? Ella, hindi basta maaaring itanggi ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na wala itong kinalaman sa pagtatago ng kontrobersyal na religious leader na si Apollo Kibuloy. Batay ito kay Manila Representative Joel Chua. Anya ang dating Pangulo ang administrador ng Kingdom of Jesus Christ o KOJC compound kung saan sumuko sa mga otoridad si Kibuloy. Ano kaya sa tingin nyo, masaya ang dating Pangulong Duterte? Kasi inilipat sa kanya. Siguro, pati power kaya ni Kibuloy, pati po kaya yung yung doorknob na diamond, eh, sinama na po, na inilipat kay dating Pangulong Duterte. Ang buenas naman. No? Ang buenas naman po ni dating Pangulong Duterte. Pero may nagsasabi iba, hindi. Pera talaga ng Duterte, yung kay Kibuloy. Sabi nung iba ho, mga kababayan. Tayo naman po, hindi natin kinukompirmang totoo yun eh. Game. Dagdag pa nito, misleading kung hindi man deceptive o mapanlinlang ang naging pahayag ni Vice President Sara Duterte kung saan minaliit nito ang posibilidad na nasa KOJC compound si Kibuloy. Pwede ho. Bunsod nito, nananawagan. Pwede po, mga kababayan. Kumbaga, kung ikaw si Torre, no, kung mahina-hina ka, marinig mo ang Vice Presidente, tingin ko wala na dito sa Davao si Kibuloy. Sa haba daw po nung pagpapasikat, mga kababayan, ng mga senador natin na nagpapatawag kay Kibuloy, nakatakas na daw po yun, nakalabas na. Sabay ang tanong, nasaan si Kibuloy? Sabi niya, tingin ko kung ako tatanungin ko, nasa langit. Sumigunda naman si Pantaleon Alvarez. Dati ayaw ni BP doon, kay Pantaleon Alvarez. Nasa langit din daw po. So pumasok sa isip ko, siguro tegi na si Kibuloy. Dahil sabi nila nasa langit, para ba ikaw makapunta sa langit? Kailangan mo munang mategi. Mga kababayan, di ho ba? Buti na lang mali yung inisip natin, hindi totoo.
ng kongresistang imbestigahan ng mga kinauukulang otoridad ang koneksyon sa compound ng mag-amang Duterte, lalo na't mahirap anyang paniwala ang hindi umano alam ng mga ito kung saan nagtago si Kibuloy. Sabi ni dating Pangulong Duterte, no? Alam ko, si Kibuloy, alam ko kung lasan yan. Pero secret, ganun lang daw po. Siguro, naramdaman nung mga kaalyado o supporter ni dating Pangulong Duterte, nako, mukhang may sabit yung sinabi ni dating Pangulong Duterte, alam niya, pero secret. Joke lang daw po. Biglang bawi. Joke lang po. Di gumano na ho, mga kababayan. Di ba? Joke lang. Pagka yun nasusukol, biglang joke lang daw po, mga bossing. Tuloy. Dapat din anyang papanagutin ang Duterte family kung may ginampanan sa pagbibigay proteksyon kay Kibuloy ng pugante pa ito. Naniniwala naman si Ako Bicol Party List Representative House Assistant Majority Leader Jill Bongbalon na maituturing na kasabwat ang dating punong ehekutibo dahil sa pagkakanlong sa isang pugante. Madami din pong nag-isip, mga kababayan, na napaisip sila. Siguro itong si Kibuloy, nandoon sa nasa bahay ng mga Duterte. Napapatanong na din yung mga kapwa natin Pilipino, mga kababayan. Rin anyang maging batayan ito para sa isang petisyon ng disbarment laban sa dating presidente na isang abogado dahil sa pagiging kasangkapan umano nito sa paglabag sa batas. Disbarment, kung sakali naman na madidisbar ang dating Pangulo, kumbaga wala na sa kanila. Hindi na naman tumatanggap ng kliyente ang dating Pangulo, no? Baka tawanan na lang yun. Pero kapag yung sinabing posibleng makulong, ay nako, kulong na naman. Meron pa nga hong kakaharapin sa ICC may dadagdag na naman. Diyos ko po, Lord. Balik sa'yo, Ella. Rosalie, may inilabas na bang pahayag ang kampo ng mga Duterte kaugnay sa umunoy pagsuko ni Kibuloy? Sa ngayon, Ella, wala pang pahayag dito ang mag-amang Duterte na isinasangkot ng ilang kongresista dito sa House of Representatives at naniniwala sila na may koneksyon sa pagtatago ni Kibuloy. Sa ngayon, wala pa yan. Tignan nyo nga po yung 3 senador, mga kababayan, na nag-hearing po sa Kojic compound. Narinig nyo na po ba silang nagsalita ngayon? Wala. No? Nag-iisip pa yan. Paano ko lulusutan itong ginawa ko? Eto kasing si Bato Si Binoy siguro iniisip na, eto kasing si Bato nadamay patuloy ako. Ang sarap-sarap na lang ng kain ko doon sa Senado kapag may hearing nasama pa ako dito sa hearing na ito. Hindi magsasalita yung mga yan, mga kababayan. Siguro baka lumipas ang 3 araw, baka bago magsalita yan. Yung kapag tipong talagang napag-aralan nila kung ano yung pwedeng ipang-uto doon sa mga nauto nila. No? Biruin mo, nauto nila yung mga DDS. Ano sabi? Nick, sabi ni Bungo. Sabi ni Bato, wala ka ng pag-asa, hindi mo na mahuhuli. Stop ka muna. Alis ka muna dyan. Kayong mga kapulisan, balik kayo kapag may update na. Kung sinunod po yun, mga kababayan, uulitin ko lang. Kung sinunod po yun, mga kababayan, alis yung mga kapulisan. 30 minutes, no? Wala na si Kibuloy doon. Makakalabas na po. Kaya, sabi ko nga po sa inyo, malamang sa alamang hindi po palagpasin ng kung sino man, no, na sangay ng gobyerno ang magkakaso dito sa mga ito kung sakali. Sabi ni Mando, hindi umaamin si Alice. Kung ako dyan, hayaan nyo silang magtegihan. Alice Guo. Anyway, mga kababayan, ano pa? May tuloy pa ba ito? Naghihintay pa tayo ng pahayag mula sa kampo ng mga Duterte. Alright, maraming salamat. Wala muna. Magtitipon-tipon mo yan. Muna ho yan, mga kababayan. Sa kanila iisipin, ano kaya ang pwedeng sagot dito? Magpakita kaya tayo ng muka na nalulungkot tayo? Baka masaya din ho kasi sila kasi medyo siguro sila yung administrator, si dating Pangulong Duterte. Baka masaya pa yan ngayon. Di natin alam, no? Best friend niya din si Kibuloy baka malungkot.
Pero kayo po, tingin nyo, masaya, malungkot? Mga bossing, tingin nyo, masaya o malungkot? Oh, kakagigil niya yang si Jay Chongo Sonsa. Naku, ba't naman po kayo nanggigil dun? Mga nandoon sila sa bakit nga ano? Si Bato lahat na lang pinayagan eh. Oh,